almost 2.5 times ang sahod na offer ko doon bilang line cook. And ito na, 1 year. Last na application ko is from nag-apply, na-hired ako last year 11 OMG! November 20, 2022, and then nag-send ako ng email ng agency agreement ko pala, November 9 pala, November 9. उsusangpu कस्तो छ ठिक छ राम्रो छ apakah Barma हाय alhamdulillah baik Assalamualaikum abad. Yun panalo mga kamanoy. Yeah, kamusta? Yeah, panalo mga kamanoy. Backstory lang tayo. I sponsored McDonald's. Okay, backstory tayo kasi it's been a 1 year and to be exact, it's been a 1 year and 5 days. OMG! Kasi November 26 ngayon. So, it's been a 1 year kasi nag-apply ako. Wag na tayong patumpik-tumpik pa. Kamusta na kaya yung Lamia ko? Still 1 year and 5 days wala pa rin akong Lamia. OMG! Waiting pa rin ako and I applied I was hired last year. To be exact, it's andito yung note ko. Andito. Tingnan nyo na lang dito sa left side ko. Ayan, left side. At kung makita nyo ulit yung background, alam nyo na kung anong flag yan. Of course, that's a flag of there's a lot of Filipino or everyone's dream to be there on that country. And of course, sinong di makakilala sa flag na yan? It's a Canadian flag. Okay, it's been a 1 year. To be exact, it's last November 11, 2022. Na-hired ako bilang line cook sa isang agency, direkta, and for confidentiality, hindi naman muna natin i-reveal yung mga pangalan. Maybe kung awa ng Diyos matuloy tayo, saka natin i-reveal yung pangalan ng agency. For the meantime, syempre wala pang result. Confidential muna, of course. Na-hired ako. I don't know kung ano nangyayari kasi nung last Mayo, gaya nga ng sinabi ko dun sa last vlog ko sa dun sa background ko, Kuwait City, nawawala na ako ng pag-asa, hopeless na ako lately kasi may mga nangyari kasi mga subsequently, mga panahon na lagi nangyayari sa akin na last 2008 inabutan ako ng strike na application, global crisis, and then ang nangyari ngayong taon habang nagpo-proseso na naman uli yung papers ko na nagkaroon ng federal strike nga nung Mayo, and to be technically di ko alam kung ano nangyayari sa proseso ng mga papeles namin at nagkaroon ng maraming backlogs. Yan, dami-dami ng backlogs yung nangyari ngayon siguro. And hopefully, but even though na mas kung titimbangin ko sa kiluhan yung hope ko papunta dyan sa country na yan, siguro nagkakaroon siya ng weighing scale na 70-30. No, 7:30 na negative na ako, pessimistic na ako, tapos sa 30% optimistic, positive. Yan, ewan ko, di ko alam, bahala na kasi mapaglaro ang tadhana at anyway, hindi ko na ma-explain kung anong nararamdaman ko kasi yung oras, sayang yung oras kung pinaglalaroan man ako ng tadhana, nakakalungkot. Isa lang din naman akong simpleng tao na gustong magkaroon ng magandang sahod kasi to tell you honestly, mas malaki yung sahod ko ron, yung offer na sahod ko doon kumpara dito. And frankly speaking, na
yung sahod ko dito is 300 dinar lang. Kung i-convert mo siya into Philippine peso, around 50,000 lang yun, including pa yung housing, including pa yung pagkain, including pa yung mga bills natin na internet, yung sa bus transportation, sa service, deducted pa dyan sa 50,000. Pero kung magkakaroon ako ng chance, sa awa ng Diyos na mapunta ako doon, maganda-ganda ang sahod po. Almost nakakaano mang sabihin, di ko alam kung mayabang or what, pero sige, bahala na. Almost 2.5 times ang sahod na offer ko doon bilang line cook. And ito na, 1 year, last na application ko is from nag-apply, na-hired ako last year 11/20 November 20, 2022, and then nag-send ako ng email ng agency agreement ko pala, November 9 Yan, nag-email back ako ng November 16, November 20, and then last email back ko nung kontrata pala, employment contract nung December 8. At syempre, sabi ng asawa ko, bakit hindi mo i-follow up? At nahihiya din ako mag-follow up kasi unang-una yung budget ko for the second payment is napipitas ko na. Unfortunately, napipitas ko na, nababawasan ko na. Kaya nahihirapan ako mag-follow up kasi baka singilin ako bigla. Okay, pero to make a clarification, to make all clear the situation more, magkaroon ng clarity, nag-PM ako kahit na wala ng budget. So kinumusta ko yung agent, and then ang sabi ko dun sa PM ko, sabi ko nung October 16 last month, nag-PM ako dun sa agent ko. Sabi ko, "Madam, na traffic na po ma'am yung application namin, di ba? Backlog sumabay pa. Wag naman sana gaya ng 2009 nung first application ko. Di ako na-hire kasi nagkaroon ng global crisis. Anyways, waiting po ako always. God willing. Thank you po, ma'am." Alright, ito yung reply. Talagang walang malabo. Waiting pa rin ho. Hindi naman totally malabo. Parang pag sinabi ba na waiting pa rin ho, ano ba yun? Parang parang kung sa bangka, alon-alon na lang din, sumasabay na lang din sa alon. And ang pinaka-worst kasi nito, pag mangyari, wag naman sana, it's either na hindi na magpatuloy yung employer, OMG! i-cancel na ng, ano ba yung mga worst na pwede mangyari, possibilities. It's either na umatras yung employer, kasi napakatagal na ng application, and then di na mag-hire yung Canada siguro, yung immigration of Canada. Tama ba? OMG! Correct nyo na lang ako sa mga taga dyan sa Canada kung tama ba yung yung mga pwedeng mga possibilities na pag natatagal yung application, i-atras na employer o di na mag-hire yung Canada, yung immigration. Yun, hopefully update lang sa aking application papunta dyan ng Canada, and still waiting, and hopefully God willing na mapadpad pa rin doon. Pero sa akin nga, gayang sinabi ko is ako, demoralized na yung utak ko, di ko na alam, medyo negative na talaga ako. 730 is my proportion now, 74 negative, and 34 the hope. And that's my status now. Di ko na rin siya masyado iniisip kasi na-stress lang ako, nakakalbo lang ako, napapanot lang ako, lalo nang nape-pressure ako. At yun, bahala na. Hopefully, see ya after a few months, and I'll just update you guys if there's any relevance, if there's any changes on my application going there on this country. Alright, see you guys. Update lang mga kamanoy. Alright, Canada, on the way to Canada journey. I don't know. Gago!